Kumusta na po kayo? Ako po si Melinda Hansen at magbabahagi po ako ng video number 2, prinsipyo ng prangkisya at magtagumpay sa system. Sana po makinig po kayo. Saan po ang gusto niyong patunguhan? Babanggitin natin dito ang tinatawag na cash flow quadrant by Robert Kiyosaki about E, S, B, and I. 95% po ng population ay nandito sa side ng E and S or sa left side. Sa right side naman, 5% po ang population na nandyan. So, kukunti lang ang tao na nandyan. Dito naman po, napakadaming tao, kaya lang 5% po ang wealth. Diyan naman sa right side, 95% po ang wealth. So, ibig sabihin, mas marami silang pera dyan sa right side. Employees and the self-employed that are on this left side po, ay nag-trade po ng time para sa pera. Sipag ng sipag po tayo. Kailangan nating magtrabaho palagi para magkaroon tayo ng pera. Kung minsan po, kung nabayaran po tayo, nagkaroon po tayo ng paycheck, kung minsan naubos na bago dumating. Or kung minsan from paycheck to paycheck po tayo. At dito naman sa B&I, dahil 95% po yung pera dyan, ang dami pang natitira. So kailangan pag-aralan natin mabuti kung ano ang ginagawa nila. Gusto nating lumipat from E and S to become a B&I. As a stratus po, ang goal po natin ay tulungan natin ang mga pumili or nagbago ang isip para pumunta maging B&I. Okay? Kailangan mag-create po tayo ng leverage. At mamaya pag-usapan po natin kung ano ang ibig sabihin ng leverage. Ano ang leverage? Ang leverage po, o tinatawag na lever, ay maaring gamitin natin upang lumipat ang isang malaking bagay sa loob ng isang distansya sa isang dulo. Makakamit ito sa pamamagitan ng paggamit sa tamang paraan. Sabi ni Archimedes, "Give me a lever long enough and I will move the world." Okay? Kailangan natin ang fulcrum din para ma-move natin yung world. The fulcrum multiplies the effort. Ang fulcrum po sa stratus ay ang ating success pattern. Mayroon po tayong pattern na kailangan sundin natin step by steps. If we learn at i-apply natin ang pattern ng stratus, ay magiging business owners po tayo. Lilipat po tayo from the left side to the right side. Yung nabanggit ko kanina. Kailangan lumipat tayo maging B business owners. Pag-aralan natin lahat kung ano ang dapat nating gawin. Kailangan po magdesisyon po tayo. Baguhin natin ang ating iniisip para lumipat dyan. What is the benefit of utilizing franchise principle? Pag-usapan natin yung prinsipyo ng mga franchise. Bakit kaya successful sila? Una po, sumusunod sila ng successful proven principles. Nagawa na po yun. Kaya nila itinuturo at gusto nila tayong turuan. Ganyan din po ang stratus. Alam na kung ano ang dapat gawin. So, sundin natin. Quick start time with quick success. Hindi na natin masasayang yung oras kung susundin natin yung successful principles ng mga successful franchisers. Intense training, magiging mabilis yung success natin at magiging mabilis yung pagkakaalam natin kung paano tayo magbabago. Partnership with other successful people. Magiging partners tayo sa mga maunlad na tao. Knowledge of the market and how to immediate success. Yung mga kaalaman natin ay magiging maunlad.
greatly enhanced chance of success. Ngayon, pag-aralan natin ang what is the best example of success system. Nabanggit dito kanina about discretion is the enemy of duplication by Michael Gerber. Siya po yung nagsulat ng libro na E-Myth. Makikita natin yung litrato dyan ng McDonald's. Alam natin na yung McDonald's ay successful na franchise yan. 99% po ang success rate. Habang ang mga ibang restaurants, 99% ang rate ng failure nila. So no-brainer po. Saan po ang gusto nating sundin? Siyempre, ayaw nating magiging failure, di ba? So kung susunod tayo ng successful na pattern, magiging successful din tayo. This means everyone has to follow the same pattern kung gusto nating maging success. We can create systematic, predictable success if we all choose to follow that pattern. When success becomes predictable, it means anyone can do it. So wag na nating mag-reinvent ng wheel. Kailangan sundin na natin yung mga dapat nating gawin na i-proven to success na. Systematic success helps McDonald's restaurant succeed when others fail. The Stratos system consists of two parts, the pattern and activity. Pag-aralan po natin yan. At to succeed with the Stratos franchise, study and learn the Stratos success system. Kailangan po mag-attend po tayo ng webinars regularly. Kung iniisip natin na alam na natin yung mga tinuturo sa webinars, it means we are failing. We need to become very, very thirsty para bang palagi tayong gutom or nauhaw ng kaalaman. Gusto nating malaman lahat-lahat na dapat nating malaman para maging successful tayo. At huwag lang tayo maging excited pag nalaman natin kung paano tayo maging successful. We need to invite yung mga friends and families natin na mag-attend sila sa webinars. Huwag natin reinvent yung wheel. Sabihin natin, ganito ang dapat kong gawin. Hindi ko naman pwedeng sundin yung mga tinuturo dyan sa webinars. Gagawin ko na lang kung ano ang gusto ko. So, ibig sabihin, kung gagawin natin yan, parang nagre-reinvent po tayo ng wheel. Kaya po nagtuturo ng success pattern ng Stratos para ma-save natin ang time natin at ang pera natin. Master the pattern of the fast track. Nagtuturo po ang Stratos ng fast track how to go diamond or make $2,500 a month kapag nasunod natin ang fast track. Master the activity with the power player again. Yan yun po yung activity, yung kailangan kumilos na tayo. Okay? Yung fast track, siya yung pattern natin para pong blueprint ng Stratos kung paano maging successful. Ngayon, kailangan na natin ang activity, ang gagawin natin ay maging power player. Kilos ang kailangan natin. Hindi lang tayo pwedeng nakaupo, kundi kikilos. Kung gusto nyo po magkaroon po ng maraming information, matuto kung ano pa ang dapat po ninyong gawin, ay pag-aralan po natin at i-review ang presentation number 3 and number 4. Maraming salamat po at sana po makinig po kayo sa susunod na video, number 3.